Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Amin niyo ang trumpeta. Si Jesus ang pagkain ng buhay upang maipahayag tunay ngang Diyos na totoo, tamang totoo sa aral at gawa. Naroon si Kristo sa piling natin ngayon sa pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakalaga ng buhay, may ugnayang tayo sa Diyos at pagpapalaman din ang ibig nating makamit upang lalo nating pagtibayin ito ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idinulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wakasan ang simbahan. Pinasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at binibilanggo, maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya,
pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaay nilalang galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya't ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupay ikay sinasamba. Awit ng papuri iyaong kinakanta. Ang yaong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siyang naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panuyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin at hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayunmay hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa maibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hanggang Biyernes natin na pag-uusapan at pagninilayan ang ika-6 na kabanata ayon sa pahayag at panulat ni San Juan, John chapter 6. Kung may pagkakataon kayo, basahin po ninyo ang the whole chapter 6 ng ang mabuting balita ayon kay San Juan. At ito ay nagbibigay kahulugan, Jesus is the bread of life. May kaugnayan dito sa pagdiriwang ng banal na misa, sapagkat tayo ay tumatanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at upang maipahayag natin, wala nang hihigit pa sa kahalagahan at kahulugan ng banal na misa sa ating buhay pananampalataya.
Kaya nga ba, yung mga iba, araw-araw nagsisimba, di ba? Pero mahalaga mahalaga para sa kanila, mahalaga ang bawat linggo sa pagdiriwang ng misa sapagkat hindi maiaalis sa ating buhay pananampalataya na talagang pagkain hindi maiaalis sa hapag na tayo kumukuha ng sustento, sustansya sa ating physical na kaanyuan o katawan at sa sustansya sa ating spiritual na katatayuan. Kaya ang ating pagkatao, ating sarili ay nakasasangkapan ng katawan, espiritu. Ayoko sabihin katawan at espiritu sapagkat hindi mo ma-divide. Paano mo mahahati ang iyong katawan sa espiritu? Sige nga, hatiin mo, alisin mo. Kahit na ikaw yung mauna, sa hiwalay yung kaluluwa espiritu, nyo sabihin, bakit buo pa? Nakita natin sa mga larawan na buo pa rin, pero buo pa rin yung kanyang katawan. Hindi natin kaya katawan, espiritu. Ito ang pinapahayag na ating Pinasokristo nung kausap niya si Nicodemo. Di ba? Unless a man born of the Spirit. Kaya hindi tayo nabubuhay na lamang sa material na bagay ng mundong ibinibigay sa atin, kundi nabubuhay tayo sa Espiritu ng Diyos. Kaya habang tayo nasa balat ng lupa at nabubuhay pa, abala tayo sa mga material na bagay, sa mga bagay na nakikita natin, naaamoy natin, na nadarama natin, at naririnig natin, hindi natin dapat alisin ang espiritu ng buhay na siyang sangkap pa rin ng magandang buhay. Ito ang ibig sabihin natin, Pastor Chris. Ito ngayon ang ating pong mabuting balita. Kaya ang chapter 6 na ito ay pag ninilay natin hanggang sa darating na Biyernes. Isang linggo natin itong tinalakay, binigyan ng halaga, at ito'y hanggang verse 71 o 71 ng lahat-lahat. Mahaba, 71 verses ang chapter 6 ng pahayag ni San Juan ng kanyang mabuting balita. Una, pinapahayag sa ating mabuting balita, ano ang kahulugan ng pagkakakilala natin kay Jesus, na dito muna dapat magsimula. Kaya noon, maraming kumikilala sa Kanya sapat alam nila kung taga saan siya, sino ang Kanyang mga magulang, sino ang Kanyang mga kamag-anak. Lumaki siya sa isang lugar at upang sabihin, doon namin nakikilala, pero higit pa ang dapat nating kilalanin. Know Jesus of Nazareth. Yun ibig sabihin, marami pa tayong dapat na sandaldala ng pagkakakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa tuwinang tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita, ang una muna natin tinitignan, ano ang pagkakakilala mo kay Hesukristo sa mga eksenang nangyayari at ipinapahayag sa mabuting balita. Kaya sabihin natin, ito ating mabuting balita, pinakikilala ni Kristo, sino siya? Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, aniya. Hanggang doon na lamang ba? Siyempre, pag nilay natin, bakit kaya sinabi ni Kristo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay? Ano ang dahilan? Sino ang kausap niya? Ano ang layunin niya sa kanyang pagpapahayag na siya ang pagkain na nagbibigay buhay? Isa sa mga kaisipan natin na yung sabihin, ang pagkain kailangan ng ating physical na katayon. Pag tayo nagutom, dapat tayo kumain. Pag hindi tayo kumain, ito yung makapipinsala sa ating physical na kaanyuan. Gayon din, kung mahalaga ang pagkain, gayon din si Kristo sa ating spiritual na katatayuan. Napakahalaga din yan. Kaya dapat kilalanin mo si Kristo. Habang kinikilala natin ang kinakain natin, masustansya ba itong kinakain natin? Dapat ganoon din ang uri ng pagkakilala natin sa pagkain, nagbibigay ng sustansya sa ating katawan. Ano pat, meron din sustansyang nagbibigay sa ating espiritu, wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin sa bandang bahagi natin mabuting balita sa pinangyarihan nito, kulang ang kanilang pagkilala kay Kristo. Upang sabihin kung ang pagkain, tinapay na kinakain ng mga Hudyo noong araw ay napakahalaga,
Yan din ba ang pagkakakilala nyo kay Kristo noon? Ganyan din bang kahalaga? Kaya sabi ni Kristo, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Yung ang hindi lumalapit, paano ka magkakaroon ng pananampalataya at pananalig kay Kristo kung di ka lumalapit? Hindi mo siya kikilalanin. Paano ma-establish ang iyong pananampalataya sa Diyos kung hindi mo binibigyan ng higit na pagkilala si Kristo sa iyong buhay? Kaya ibig sabihin, paano magbibigay ng sustansya ang pagkain na kinakain mo kung di ka nananalig na ang kinakain mo ay magbibigay sa iyo ng pampataba, sustansya sa iyong katawan. Hindi ba sa lakang kumakain at basta't karoon lamang ng laman ang tiyan mo na hindi ka nininiwala ng kinakain mo ay magbibigay ba sa iyo ng kapinsalaan, ang bibigay sa iyo ng kalusugan? Marami mga tao kain ng kain kahit na sabihin nila ito'y labag sa kanilang kalusugan. Ibig sabihin, hindi sila nananampalataya, hindi sila unang-una, hindi sila kumikilala, kinikilala nila. Ito palang pagkain na ito'y makasasama sa akin. Ganun mga bagay ba? Kaya sa pangkaraniwang karanasan natin sa buhay, ano pa't itataas natin ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Kilalanin mo siya upang ikaw ay lubos na manalig sa Kanya at sumampalataya sa Kanya. Kaya ito'y napakalaga sa pagnilay-nilay natin ng chapter 6 of St. John, Jesus is the bread of life. Ikalawa, narito ang pahayag na mulit-muli at inuulit sa lahat ng mga talata sa ating mabuting balita. Ang isa sa mga pagkilala natin kay Kristo na nung paman ay Kanya nang ipinapahayag sa mga tao, siya ay nanggaling sa Ama. Siguro para lamang bigyan ng kredibilidad ang Kanyang pagkatao, yun ang Kanyang sinasabi. Pero alam ko, hindi yan talaga ibig sabihin ni Kristo. Higit pa roon, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, nakikilala natin ng Ama. Hindi lamang sasabihin ni Kristo to give the credibility of my life upang sabihin ko, ako'y nanggaling sa Ama. Yan ang puso sa isipan ninyo. Pero kay Kristo, higit pa yon. Sa pamamagitan ko, lalo ninyong makikilala ang Ama upang kayo'y lalong manalig sa Ama. Sapagkat ako'y galing sa itaas na bumaba mula sa langit. Maraming pinapahig ni ating Panginoong Kristo sa mga bagay na ito. Maraming ay maniwala, maraming ipilit na umuunawa, pero hanggang hindi sila makaunawa, may mga tao na umuunawa at naunawaan naman nila. Meron silang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo na hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang pamamaraan. Kilala mo ba si Kristo na nanggaling sa Ama? Ano ang layunin ni Kristo na kanyang sinasabi na siya'y galing sa langit na bumaba? Siya'y bumaba mula sa langit upang sabihin ang Ama ay nasa langit. Kaya daladala ni Kristo ang maraming kapaliwanagan tungkol sa Ama. Ang katanungan, nakikinig ba kayo? Naniniwala ba kayo? Kinikilala ba ninyo ang mga bagay nito na pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya ang lahat ng lumalapit kay Jesus ay ayaw niyang pabayaan. Hindi mapapariwara sapagkat nakatatak na sa puso't isipan ni Kristo bilang Diyos at makapangyarihan ng lahat ng sumasampalataya upang kumakalinga ang Diyos sa buhay ng tao. At ikatlo, sa ating mabuting balita, ito palang pagkilala natin kay Kristo at pagtanggap sa Kanya sa buhay pananampalataya ay hindi lamang nakatutok tayo sa daigdig na ito. Ito pala ay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga ng ipinahayag ni Kristo sa mismong Kanyang pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay to introduce us a meaningful way of life that will be back to the Father. Na tayo babalik sa Ama sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, pinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Na sinarhan ng Diyos sa pagkakasala ng ating unang mga magulang, si Eva at si Adan, na wala ang paraiso, sinasarahan ng langit. Pero si Kristo, ang bagong Adan upang magbukas ng buhay na walang hanggan, buhay na kapiling ng Diyos na nawala
sa pagkakasala ni na Eva at ni Adan. Kaya ibig sabihin, ito palang pagkain ng buhay na ito. Oo, napakahalaga habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito para hindi matutok ang ating puso't isipan na minsan ay nagbibigay ng kagulungan, nagbibigay ito ng kasawian, nagbibigay ito ng pagkakanya-kanya kapag tayo ay nakatutok lamang sa material na bagay. Pero lalakuhan natin ito ng espiritu, parang espiritong buhay, at nang sa gayon makilala natin kung ano ang pinapahayag ni Kristo, ano ang kanyang salita at gawa, ano ang ibig niyang ipahayag sa atin tungkol sa Ama, at kung ano ang nilalayo ng Ama sa ating buhay, at higit sa lahat, may patutunguhan pala ang buhay nito upang tayo ay makabalik sa ating Amang lumikha sa buhay na walang hanggan. Ito ang kahulugan ng ating pagdiriwang na banal na misa. Babalang-abala tayo sa buong linggo, kung anong trabaho, kung anong papasukan, kung anong ugnayan natin sa isa't isa, nagsasalita tayo, at iba-ibang mga gawain sa banal ng lupa. Pero salat naman sa espiritong buhay na binikalooban tayo na isang wastong pamamaraan, go to Mass every Sunday. Kaya, hindi pa ibig sabihin ito yung Sunday lang tayo magdadasal. Hindi. Upang pahayag ng mabuting balita, pray unceasingly. Walang humpay tayong mananalangin. O nga't abala tayo sa mundo, ibinibigay ng mundong ibabaw, abala rin man tayo sa Espiritu ng Diyos sa ating pangaraw-araw na buhay. Yan ang maganda. At tuwing araw ng linggo, lalo natin pinagtitibay ito at pinauunlad lalo natin ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Kristo na sa pamagitan lamang niya nakikilala natin ang Ama. Halina sa pagdiriwang ng misa, ito'y pahayag ng Kristo sa kanyang naging buhay, ipakikilala ang Ama at kung sino ang Ama sa ating buhay, hanggang ginagawa niyang pagkalinga para sa atin, at napakarami pang mga bagay na ito ay pinapahayag ng Espiritu sa buhay nating mapagpalang handog sa buhay pananampalataya. Halina't magkaisa tayo sa lahat ng ating mga gawain ngayon sa pagdiriwang. Halina at isa ang ating patutunguhan. Halina at abala tayo sa binibigay ng mundong ibabaw na ito. Nakalakip ang ating mapanalangin buhay tungkol sa Diyos Ama ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kabanali, tayo dudulog sa Diyos upang anuman ang ating pagtibayin sa larangan ng pananampalataya, may angkop na kahilingan upang manatili tayo sa larangan na ugnayan natin sa Kanya. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit naway makaranas ng mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakapatnubayan mo kami, O Ama, sa daigdig na itong kami nabubuhay pa, upang sangkap ang pang-espiritu'y lalong maging matibay para sa lahat na aming mga gawain iugnay namin, upang ang Diyos ay makapiling namin sa tuwina.
paulakan mo palagian na aming mitiing magtipan sa banal na sakramento ng misa at upang kami magkaisa sa pag-unlad upang may buhay na walang hanggang ipinapahayag na makakamit namin sa dagdang panahon. Kaya itong aming kahilingan, ibig namin maganap sa buhay na ito'y ngayon pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, Ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy, hinalay laging walbilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kahanin nito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Lalahanin mo aming yumaong si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y nabuhay, pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang tinapay ng buhay, alin at pagsaluhan natin sa mga iyong tagbagdiriwan ng banal na misa, ating ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piling namin kami idya sa lahat ng masama, pagkaloob na kapapayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalig ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos,
Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong lalo, ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at ng aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay, tunay nga si Jesus ang pagkain ng buhay. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatahanod at kalakip ang ating mga panalangin at sa bandang huli, ito rin magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain.
Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya at mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magbas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tumayin mo po ng may kagandahang kalooban at may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ama na sa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po silingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan, kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin Blessed fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noque comporsit
Oresta Dei, Omni declamento mensia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na